paraan paano mapasa ang board exam. So, ano yung mga preparations, ano yung dapat gawin, di ba? So, stay tuned and welcome again. So, nandito naman tayo sa araw na we will explain about the board exam. Diba? We will explain the preparations, the techniques, and how to practice the habit of learning sa board exam. So, ngayon, maraming nagtatanong, diba? Ito yung mga sinesearch nila sa Google or sinesearch nila kahit saan. Paano makapasa sa board exam? So, ito yung mga tanong ng mga magte-take, di ba? So, sa ngayong araw, we will discuss ano yung mga dapat gawin para makapasa sa board exam or even top the board exam. So, as I have said sa pinakauna kong video on how to pass and top the board exam. So, ito yung the best na principle, di ba? Ito yung the best na principle na sinunod ko for the preparations of my board exam. So, itong kang Sun Tzu. So, itong si Sun Tzu, ito yung author ng The Art of War. So, lahat ng military organizations or halos lahat ng PNP organizations or other military services sa buong mundo, ito yung sinusunod niya, diba? Itong mga principles ni Sun Tzu ng The Art of War niya yung sinusunod. So, we will apply also this principle sa board exam. So, ang sabi ni Sun Tzu, if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles, diba? If alam mo yung sarili mo, ano yung mga skills mo, ano yung naabot mo na learning development, di ba? At ano yung habit of learning mo na ikaw ay na-practice nito. So, di ba? Mas alam mo yung capacity mo on how to pass the board exam. Then, additional, di ba? Alam mo rin yung enemy mo. So, ano yung yung pinaka number one enemy natin when we will be taking the board exam is yung board exam itself, di ba? Yung mga tanong. So, ito yung mga kailangan nating malaman. Itong mga tanong. So, in order to not fear in 100 battles or hindi tayo matakot sa board exam. So, kailangan alam natin ang sarili natin. Ano yung capacity natin at alam din natin yung saan aabot or saan aabot yung mga tanong sa board exam. So, if you know yourself but not the enemy, for every victory gain, you will also suffer a defeat. So, ito kahit alam mo pa yung sarili mo, di ba? Alam mo yung capacity mo, di ba? Na makapasa ka sa board exam. But if you don't know your enemy or hindi mo alam ano yung mga posibleng lalabas sa board exam. So, in every victory, you will suffer a defeat. So, di ba? If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. So, pinaka worst itong ikatatlo, di ba? Hindi mo alam yung sarili mo, ano yung capacity mo, at hindi mo rin alam yung enemy mo. So, it should be better to have preparations in yourself, then alam mo rin yung saan aabot yung learning or yung cognitive domain ng board exam. So, ito yung ginagamit, di ba?
halos lahat ng board exam, either sa criminologist or sa uh, sa teacher, ito yung ginagamit nila in formulating the questionnaires. So, if alam mo gamitin ito, then pinaktis mo ito in your formulation sa mga tanong as you practice every day, or ito na yung habit mo. So, ito dito na-develop yung skills mo sa pag-answer, di ba? Sa Bloom's Taxonomy. So, itong Bloom's Taxonomy, ito yung ginagamit sa table of specifications para ma-formulate yung board exam. Para ma-formulate yung mga tanong sa board exam. So, pinakauna is itong remembering, di ba? When we talk about remembering, it refers to the information, di ba? Meaning, na-remember yung information. Na-remember mo yung information at yung topics, yung concept, yung idea. Di ba? Na-remember mo yung words, yung mga sentences na nandyan sa definition, or yung what, how, or where na mga tanong. Di ba? So, itong mga remembering domain ng Bloom's Taxonomy, ang mga kadalasang mga tanong nito is answerable by what, who, where, when. So, mga history, so ano yung mga definition, ano yung nandyan sa procedure. So, ito yung remembering. So, kadalasang mga nagpe-prepare sa board exam, so nade-develop lamang yung remembering skills nila. Kasi nagbabasa lamang sila ng libro, diba? So, it is required sa atin na magbasa ng libro, but not necessarily na kailangan nating memorize lahat-lahat, di ba? So, hindi natin ma-memorize yung buong libro, di ba? Kasi the skills that we will be developing in reading the books or memorizing the definition is only remembering lamang. So, I have heard many nagtitake ng mga board exam, hindi daw lumabas yung na-studian nila, di ba? Hindi daw lumabas yung na-studian because of the fact na dyan lang sila sa remembering the face, di ba? Yan lamang yung skills na na-develop nila. Whereas, hindi nila na-develop yung understanding, applying, analyzing, at evaluating. So, it is important na malaman natin ano ang understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Kasi, each of these domain ay may distribution, di ba? May percentage in the table of specifications na lalabas sa board exam. For example, sa remembering may 2 points, di ba? May 2 items na lalabas. Sa understanding may 3. Sa applying may 5. So ganyan yung distribution sa formulation ng mga questions sa board exam. So kailangan hindi lamang yung remembering skills ang dine-develop natin, but as well as itong understanding at the domains, yung mga higher domains. Ito namang understanding, when i-compare natin sa remembering, yung remembering is alam mo yung idea, di ba? Remember mo yung definitions, but itong understanding, you can interpret, di ba? You can summarize the idea. So meaning, hindi mo lang alam yung definition, but you can actually explain, di ba? Kung ano yung concept. So ito yung mga test sa understanding phase ng cognitive domain. So kailangan alam mo yun, ma-discuss mo yun, di ba? So dito naman sa
applying, di ba? You can use the idea or the information in a new form. Meaning new form siya. Hindi magkapareho yung words na ginamit, hindi magkapareho yung mga sentence na ginamit, but you can use the skills in using the idea in another form, di ba? So ito yung applying. You can use the idea, you can draw, you can apply, you can solve, you can calculate, di ba? For example, yung mathematics, di ba? If we will talk about the remembering phase ng mathematics or ng algebra ba, di ba? Yung remembering phase niya is, ang algebra is yung definition mismo, di ba? Ano yung definition ng algebra? Saan nagmula ang algebra? But if you will understand, madidiscuss mo ito, ano yung nasa algebra. Then you when the skills of application is nakuha mo na, you can use the techniques on how to solve the algebra in another form, di ba? So kahit pa i-bali-bali, di ba? Kung sa Bisaya pa i-bali-bali or i-interchange yung idea, yung mga words, basta yung idea is nandyan lang, so makukuha mo rin. So, ito yung nasa application. When we talk about analyzing naman, di ba? Take the information apart or explore relationships between the idea of the another idea to another idea. So ang mga skills na ma-develop mo dito is yung how to organize, di ba? How to compare, differentiate the two ideas. So mas mahirap ito kasi hindi mo lang i-remember yung idea or yung concept. Hindi mo rin lang i-understand the concept kung paano ito. You can also identify the advantages and disadvantages of the two concepts, di ba? So magko-compare mo and contrast itong dalawang concept. So sa board exam, ito yung mas mahirap na part kasi nakalagay ito sa mas higher, di ba? Higher order thinking skills. So we need to understand na dapat natin itong i-develop. How, di ba? We will talk about the process and how to develop in the next slide, diba? So in evaluating naman, you can critically examine the information, then you can make judgment, diba? You can test, you can judge. So ano yung nasa idea, so ito yung mga lalabas sa evaluating phase of domain. So sa creating, hindi masyadong ginagamit itong creating kasi it can ikaw na yung magfo-formulate using the information na nalaman mo. So the skills that will be developing with this domain is on how to design, build, plan, construct. So ito yung mga nasa creating. So dito natin makikita na ang board exam is not only remembering phase, di ba? Hindi lamang tinitest yung remembering skills mo, but the cognitive domain or the level of thinking mo. So kailangan natin ma-practice ito, di ba? How to practice ito, di ba? Ito yung mga question on how to practice. So how to improve, di ba? When you want to improve your remembering and understanding skills, so you need to define words, di ba? For example, may arrest, di ba? Kung may arrest, may definition ito sa libro. You can define it by your own word. You can define it by your own word with similar antonyms ba, synonym ba, di ba? Hindi yung antonym. So with similar synonyms. So you can use words na makikita mo in order to define para ma-develop yung remembering and understanding mo. Then
differentiate words, concepts, summarize subjects using links. So, dito madidevelop yung analysis mo. Diba? So, paraphrase contents, relate the topic from another topic. So, madidevelop natin itong application, the evaluation, the creation skills mo. So, as you can see, ang pagdidevelop nitong mga cognitive domain is hindi lamang iisa, di ba? Hindi lamang isang bagay ang dapat mong ihabit, di ba? Hindi lamang once, but multiple times mo itong gagawin kasi para ma-develop ito. So when I took the board exam, I developed these skills because of the fact na before sa board exam, hindi ko pa plano na mag-board exam na. But I prepare for the examination in the PNPA. So I developed the skills by answering different IQ test. So itong mga IQ test, nandito na itong logical reasoning, mga deductive reasoning. So 1 year ako nag-develop nitong skills na ito. So then when I took the board exam, so lumabas na. Dito ko na observe na itong preparation on how to answer the multiple choice question or the questions. Then itong preparation on how to develop these skills in cognitive domain is importante, diba? Ito yung importante nating malaman for the preparation of board exam. So I have quotes there wherein ito ay nanggaling kay Bruce Lee. So I feared not the man who has practiced 10,000 kick once, but I feared the man who has practiced one kick 10,000 times. So as I have said, hindi lamang isa, ba? In order to develop these skills, itong mga remembering, yung understanding, and yung application, analysis, evaluation, and creation, hindi lamang isang paraan or once mo ito dinevelop. So it took multiple times, di ba? It took multiple hours, di ba? It takes multiple hours of practice. So for example, sa remembering skills, hindi lamang isang schedule lamang mo itong dinidevelop, but 10,000 times or mas mataas pa, diba? So madidevelop mo itong mga skills na ito in always practicing this. Paano ba practice? So mag-download kayo ng mga questionnaires, kung may mga reviewer kayo. So for example, may 10,000 times, may 10,000 na mga question and answer na dapat mong basahin. So everyday mag-prepare kayo ng time, mag-schedule kayo ng time to practice on how, di ba? Para ma-practice itong skills na ito. So that's all for the how, di ba? Paano mapasa yung board exam.